Samantala, umaasa nga po ang isang grupo ng mga guro na papabura ng Korte Suprema ang kanilang petisyon para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng K-12 program. At kaugnay po nito, makakausap po natin si Bishop Roderick Pabilio, Auxiliary Bishop of Manila, isa sa mga tumulong sa Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines o COTESCU para maghain po ng petisyon. Magandang tanghali po sa inyo, Bishop Pabilio. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po sa inyo. Opo. Una, linawin po natin, nung nakaraang taon po, naghain na rin po tayo ng yung grupo ng petisyon para humiling ho ng TRO mula sa Korte Suprema, pero hindi po ito tinutugunan. Tama ho ba? Hindi pang nagdidesisyon ng Korte Suprema. Matagal na inihain ito. Kaya hinihiling natin, dapat pagdesisyon na sila kasi maraming mga teachers ay nangangamba ano mangyayari sa kanila. Ganon din, maraming mga estudyante at saka mga magulang. Kaya hinihingi natin sa Supreme Court na desisyonan na nila. At sinusuportahan ko ang kanilang paghiling nito para naman makapagkilos na ang mga teachers, ang mga estudyante, ang mga schools din kung ano mang desisyon ng Supreme Court. At sa tingin niyo maaari pang maihabol itong TRO ng Korte Suprema sakali sa K-12 program? Maaari pa sana maihabol kasi hindi naman na talaga laban sa K-12. Ngunit yung pagpapatupad nito, kung hindi pa handa, ay dapat hindi maging universal ang pagpapatupad na hindi pa naman handa ang lahat. Yes, sabi ko kanina ni Asek Mali, sabi niya talagang kaya daw i-absorb ng mga public schools ito pong grade 11 students. Ano ho ang reaksyon nyo? Hindi po totoo yan. Nakakausap natin. Ako nakakausap po yung maraming mga public schools. Hindi nila kaya. Pati yung mga private schools, may absorb nila. Pero yung mga estudyante, hindi nila kayang bayaran ng mga extra fees na hinihingi ng mga private schools. Okay. At ang mga private schools, kailangan naman nila itong mga extra fees kasi hindi naman sila sinusuportahan ng gobyerno. Ito pong sinasabi kasi, di ba, lilipat kailangan doon sa mga private schools, yung mga grade 11. Wala ho tayong naririnig o nakipagdialogo ho kaya ang DepEd para ho mabigyan ng sustento kahit paano itong grupo ho ng mga estudyante na papasok dito sa mga private schools? May sustento silang ibinibigay, yung 22,000 na tuition. Tuition lang yan. Pero may marami pang ibang mga fees, tulad ng entrance fee, tulad ng mga libro, tulad ng mga ibang miscellaneous fee na magdadagdag doon. Okay, so yan po yung ilan pa sa mga, kumbaga, babayarin, na dapat pinoproblema rin talaga. Kasama, kumbaga, hindi lamang doon sa binibigay ng DepEd sa kanina 2,000 na tuition. Saka problema din na maraming mga teachers, mawawalan sila ng trabaho o mawawalan ang kanilang tenure. Kaya yan, ang mga teachers inaabala rin. Okay, yung problema ho ng mga guro, pwede ho ba nating idetalye pa ano pa yung mga hinihiling nila? Kasi sabi nyo nga, may ilang mga mawawalan ng trabaho. Mawawala ng trabaho. Kaya ang inihiling nila, ang magbibigay naman ang dole ng sustento sa kanila pero for 6 months lang. Ang iba daw ay pag-aaralin pero hindi naman sapat sa kanilang pangailangan sa kanilang pamilya. Kaya ay dapat tingnan din na mas malalim pa ano yung mga safety nets na ibibigay ng pamahalaan sa mga teachers na maapektuhan. Okay. Libo-libo mga teachers yan. Sakali pong hindi maihabol yung hinihiling ninyong TRO mula po sa Korte Suprema, ano ho ang mga susunod na hakbang na inyong grupo? Kaya nga, kapag hindi maihabol, tuloy-tuloy pa naman, hindi lang naman sa Supreme Court, pati na sa DOLE, pati sa CHED, pati sa DepEd, kumikilos yung mga teachers. Alright. So, kaya marami namang paraan, hindi lang naman. Pero kailangan sana, kung makadesisyon sa Supreme Court, masabuti sana. Okay, maraming pong salamat sa ibinigay niyo po sa aming oras, Bishop. Thank you very much po. Okay, sige po. Thank you. Yan naman po si Bishop Roderick Pabilio, Auxiliary Bishop of Manila.